Magandang araw sa iyo, batang matalino. Bagong aralin, bagong kaalamang matatamo. Ating tatalakayin ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Tara ating alamin ang iba't ibang kwento tungkol dito. Pinagmulan ng lahing Pilipino. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na natatalakay ang pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Batay sa teoryang Austronesiano, Meto, Luzon, Visayas, Mindanao at relihiyon. Pero bago natin talakayin ang ating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Panoto, tukuyin ang inilalarawan sa bawat pangungusap. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, ayon sa alamat, si Malakas at si Maganda ay nagmula sa malaking puno ng patlang. Pangalawa, siya ang itinuturing na ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya. Pangatlo, ito ay tumutukoy sa mga kwentong bayan, alamat ng mga Diyos at Diyosa at mga paniniwala. Pang-apat, ayon kay Peter Bellwood, saan nagmula ang mga Austronesian? At panglima, ito ay isang teorya mula kay Wilhelm Solem tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Kumusta? Ilan ang nakuha mong score sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panoto, tukuyin kung anong teorya tungkol sa pagkabuo ng kapuluan ng Pilipinas ang inilalarawan sa bawat bilang. Isulat kung tektonik, mito o relihiyon. Una, ang mundo ay nilikha ng Diyos, kabilang na ang kapuluan ng Pilipinas. Pangalawa, ayon sa kwento, ang kapuluan ng Pilipinas ay nabuo mula sa 3 anak ng isang higante na ang pangalan ay Luz, Bisaya at Minda. At pangatlo, ayon dito, ang ibabaw ng mundo ay nahahati sa malalaki at makakapal na tipak ng lupa na gumalaw dulot ng paikot na paggalaw ng init sa ilalim nito. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Ngayon, ihanda na ang sarili at makinig ng mabuti dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Pinagmulan ng unang pangkat ng tao sa Pilipinas. Marami ang nagsasabi na ang lahing Pilipino ay nagmula sa pinaghalo-halong dugo, katangian at kultura ng 3 lahing dumating sa Pilipinas, bunga ng pandarayuhan. Ito ay ang Negreto, Indones at Malay. Mayroon din namang nagsabi na nagsimula ang lahing Pilipino sa isang alamat o kwento, gaya ng si Malakas at si Maganda. Ang iba naman ay naniniwala na ang tao ay nilikha ng Diyos dahil ito ay nakasaad sa aklat ng Genesis na matatagpuan sa Lumang Testamento ng Biblia.
Sadyang naging isang malaking palaisipan kung paano umusbong o saan nagmula ang mga taong naninirahan sa Pilipinas. Ating alamin ang mga teorya at alamat ng pinagmulan ng lahing ito. Una, ang teorya ng pandarayuhan mula sa rehiyong Austronesiano. Ang teorya ng pandarayuhan mula sa rehiyong Austronesiano o teoryang Austronesian Migration ay isa sa pinakabagong teorya tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Sinasabi na ang mga Pilipino ay nagmula sa lahing Austronesian. Ang salitang Austronesian ay hango sa salitang Latin na auster na nangangahulugang southwind at nesos na ang ibig sabihin ay isla. May dalawang pinaniniwalaang teorya kung saan nagmula ang mga Austronesian. Ayon kay Wilhelm Solem II, itinuturing na ama ng arkeolohiya ng Timog Silangang Asya, ang mga Austronesian ay nagmula sa mga isla ng Sulu at Celebes na tinawag na Nusantao. Sa pamamagitan ng kalakalan, migration at pag-aasawa ay lumaganap ang mga Austronesian sa iba't ibang panig ng rehiyon. Ayon naman kay Peter Bellwood ng Australian National University, ang mga Austronesian ay nagmula sa Timog China at Taiwan at nagtungo sa Pilipinas noong 5000 BC. Ano man ang totoo sa dalawang teoryang ito, isa lang ang tiyak na ang mga Pilipino ay isa sa mga pinakaunang Austronesian. Kung kaya't ang mga Pilipino ay kinilala bilang unang lumikha ng mga bangkang may katig. Ang mga Austronesian din ang kinikilalang nagpaunlad ng pagtatanim ng palay at ng rice terracing na tulad ng hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa Banawi. Naniniwala rin ang lahing ito sa mga anito na naglalakbay sa kabilang buhay. Gayon din ang paglilibing sa mga patay sa banga na tulad ng natagpuan sa Manunggul Cave sa Palawan. Pangalawa, ang mito. Ang mito ay isang matandang kwentong bayan tungkol sa mga bathala, Diyos o Diyosa tungkol sa pagkakalika ng daigdig at sa pinagmulan ng unang tao. Katulad na lamang ng kwento ni Malakas at ni Maganda na sinasabing silang dalawang ang pinagmulan ng lahing Pilipino. Ating alamin ang mga kwento ng pinagmulan ng lahing Pilipino. Si Malakas at si Maganda. Nagsimula ang kwento na inilalarawan na ang mundo noon ay madilim at isang malawak na kalawakan lamang. Hanggang sa ikinumpas ng Panginoon ang kanyang kamay at nagkaroon ng mundo o earth na may mga halaman at hayop. Isang araw, habang malayang lumilipad ang isang ibon, ay narinig niya ang sigaw ng saklolo. Ngunit ang tinig ay nanggaling sa loob ng kawayan. Nang natuktok ng ibon ang kawayan, ay lumabas si Malakas. At nang tuktukin niya muli ang isa pang kawayan, ay siya namang lumabas si Maganda. Matapos pa ang ilang usapan sa pagitan ni Malakas, Maganda at ng ibon, ay dinala sila nito sa perlas ng dagat silangan, kung saan sila namuhay bilang mag-asawa na pinagmulan ng lahing Kayumanggi. Si Sikalak at si Sikavay, kwento mula sa Visayas. Noong unang panahon, si Kaptan ay Diyos na may kakayahang lumikha. Nagtanim siya ng isang damo. Nang lumaki ang dahon nito ay biglang lumitaw ang isang babae at isang lalaki. Ang babae ay si Sikalak at ang lalaki naman ay si Sikavay. Isang araw, hinimok si Sikalak na mapangasawa si Sikavay. Ngunit tumanggi si Sikavay sapagkat sila ay magkapatid. Tinanong ng dalawa ang hangin, ang mga hayop, ang dagat at humingi ng payo tungkol sa kanilang kagustuhan. Pumayag ang lahat at sinabing maaari silang maging mag-asawa upang dumami ang tao sa mundo. At naging mag-asawa nga sina si Sikalak at Sikavay, kung kaya't lalong dumami ang tao sa mundo. Pangatlo, ang relihiyon. Ang Genesis ay ang unang aklat sa Biblia. Sa aklat na ito, mababasa natin kung paano nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, kabilang na ang unang tao na sina Eva at Adan.
na sinasabing pinagmulan ng lahat ng lahi ng tao sa mundo, kabilang na ang mga Pilipino. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inihanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, basahing mabuti ang dialogo. Punan ng tamang sagot ang patlang. Isang araw nag-uusap ang magkaibigang Raisa at Eman tungkol sa pinagmulan ng lahing Pilipino. Maaari mo bang tulungan silang buuin ang pangusap sa kanilang usapan? Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Para sa pangalawang gawain, gawin ang graphic organizer. Isulat sa bawat parehaba ang iyong pagkakaunawa sa ating naging aralin. Kumusta? Mahirap ba? Pero nagawa mo, di ba? Kasi magaling ka. Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan, ang teorya ng pandarayuhan mula sa reyong Austronesiano o teoryang Austronesian Migration ay nagpapatunay na ang mga Pilipino ay kabilang sa lahing Austronesian o Austronesiano. Si Wilhelm Solem ang nagsabi na ang Austronesian ay nagmula sa isla ng Sulu at Celebes na tinatawag na Nusantao. Si Peter Bellwood naman ay arkeologong nagsabi na ang Austronesian ay nagmula sa Timog China at Taiwan at nagtungo sa Pilipinas noong 5000 BC. Ang mito ay matandang kwentong bayan tungkol sa mga bathala, Diyos o Diyosa, tungkol sa pagkakalika ng daigdig sa pinagmulan ng unang tao, halimbawa si Malakas at si Maganda. Ang Genesis ang unang aklat sa Biblia na naglalaman ng paglikha sa unang tao sa mundo. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.